13th Month Pay Presidential Decree No. 851. Ano ang 13th Month Pay? Ito ay ang karagdagang benepisyo na may katumbas na halaga, na kadalasan ay ibinibigay sa mga manggagawa tuwing panahon ng Kapaskuhan. Tuwing kailan ba dapat ibinibigay ang 13th Month Pay? Ayon sa batas, ang 13th Month Pay ay kailangan na ibibigay sa mga manggagawa bago o sa eksaktong petsa ng ika-24 ng Disyembre ng bawat taon. Sino-sino ang mga dapat tumanggap ng 13th Month Pay? Lahat ng mga manggagawa na nakapagtrabaho ng kahit isang buwan sa loob ng isang taon. Sino-sino ang mga pinapayagan ng batas na hindi makatanggap ng 13th Month Pay? Ang mga sumusunod ay pinapayagan na hindi makatanggap ng 13th Month Pay. Mga empleyado ng gobyerno, ang 13th Month Pay sa ilalim ng batas paggawa ay para sa pribadong empleyado. Mga kasambahay o mga empleyado ng paninilbihan na personal. Mga empleyado na binabayaran ng purong komisyon lamang. Mga empleyadong binabayaran kumikita sa boundary na sistema. Per biyahe na truck driver, o binabayaran ng fixed na kita sa paggawa ng particular na trabaho o gawa. Makakatanggap pa rin po ba ang isang empleyado ng 13th month pay kung siya ay umalis o mag-resign? Tanggalin sa trabaho dahil sa mga paglabag sa alituntunin ng kumpanya. Tanggalin sa kadahilanan na magsasara ang kumpanya. Sa mga pagkakataon na nabanggit sa itaas, ang mga empleyado ay nararapat na tumanggap ng kanilang 13th month pay, subalit, ito ay matatanggap isang buwan makalipas ang resignation at pagkakumpleto ng clearance procedure ayon sa DOLE Labor Advisory No. 6. Ang 13th month pay po ba ay pwedeng hatiin sa dalawang bahagdan, ng pagbabayad sa loob ng isang taon? Ang 13th month pay ay pwedeng hatiin sa dalawang bigay, ngunit ang ikalawang hati ng 13th month pay ay dapat matanggap ng empleyado bago o sa eksaktong petsa ng ika-24 ng Disyembre ng bawat taon. Meron po ba mga negosyo o industriya na maaaring payagan ng batas na hindi magbayad ng 13th month pay? Ayon sa batas, lahat ng uri ng negosyo ay kinakailangan na magbayad ng 13th month pay sa kanilang mga empleyado, liban na lamang kung ang kumpanya ay tinuturing na distressed establishment o nakararanas ng masidhing pagkalugi, subalit upang maideklarang distressed ang isang negosyo, para ito ay payagan na hindi magbayad ng 13th month pay, kailangan ito muna magsumite ng application for exemption sa opisina ng Secretary of Labor and Employment. Ang exemption ay hindi automatic. Paano ba sumahin o computin ang 13th month pay? Mayroong dalawang paraan ng pagsusuma ng 13th month pay, ang pinakamadaling intindihin ay ang sumusunod. Una, bilang ng aktwal na araw na ipinasok sa loob ng isang taon, i-multiply sa arawang sahod, daily basic wage, divide sa 12. Actual days work, multiply by daily wage, divide 12, equal 13th month pay. Halimbawa, sa isang buwan na pagpasok sa trabaho. Kung ikaw ay nakaisang buwan na pasok sa kumpanya, na may 26 na araw, i-multiply natin sa minimum wage, at i-divide sa 12. 26 days multiply by 525 equal 13,650. Tapos yung 13,650 i-divide naman natin sa 12 equal 1,137.5, ito ay ang katumbas na 13th month pay, prorated, para sa isang buwan, ng iyong pagtatrabaho. Sa isang taon na pagpasok sa trabaho, meron tayong 26 days kada buwan, i-multiply natin sa 12 buwan, or 1 year, equal 312. Ito ay ang bilang ng araw na ipinasok sa loob ng isang taon, kung ito ay walang absent. 312, yung bilang ng araw na ipinasok sa isang taon, na walang absent, i-multiply natin sa 525, o yung minimum wage, equal 163,800. 163,800, i-divide natin sa 12. Ang makukuha mo ay 13,650. Ito ay ang halaga ng 13th month pay, sa loob ng isang taon, na pagtatrabaho ng walang absent. Tandaan, magkakaroon ng pagbabago, sa resulta ng pagsuma,
Kung may mga absent ang empleyado dahil hindi kasama sa binabayaran ng 13th month pay ang mga absent, o liban sa pagpasok sa trabaho. At ang ikalawang paraan naman, ay base sa total na sinahod, o ipinagtrabaho sa loob ng isang taon, basic wage. Actual total salary in a year divide 12 equal 13th month pay. Halimbawa, sumasahod ng halagang 156,000 bawat taon ang isang manggagawa. 156,000, i-divide natin sa 12, equal 13,000. Ito ay ang katumbas na halaga ng 13th month pay ng isang empleyado sa loob ng isang taon. Ano ang pagkakaiba ng 13th month pay at bonus? Ang 13th month pay ay mandato ng batas, PD 851, at dapat na ipagkaloob sa mga manggagawa, bilang karagdagang kompensasyon, samantalang ang bonus ay karagdagang benepisyo, na ibinibigay ng mga employer, bilang pagbibigay ng pagpapahalaga sa naiambag na kahusayan at dedikasyon ng mga empleyado, na nagdala ng magandang kita para sa kumpanya sa isang buong taon. Sa makatuwid, ang 13th month pay ay required sa ilalim ng batas, habang ang bonus ay hindi required, ngunit maaaring ipagkaloob ng employer sa mga manggagawa kung ito ay kanyang naisin. Tandaan, sa alinmang paraan ng pagsusuma, hindi kasama ang mga dagdag sa sahod, o sinahod gaya ng allowance, overtime, holiday pay at iba pa. Tanging basic wage lang ang pinagbabasehan ng pagsusuma ng ating 13th month pay. Magkakaroon din ng pagbabago sa resulta ng pagsusuma, kung may mga absent ang empleyado, dahil hindi kasama sa binabayaran ng 13th month pay, ang mga absent o liban sa pagpasok sa trabaho. Kung may tanong at paglilinaw hinggil sa 13th month pay, comment at amin itong sasagutin. Para sa mga katanungan at mga paksa na nais ninyong aming talakayin, comment lamang, upang amin itong talakayin sa mga susunod na videos. Para sa mga nagnanais na mapalawak pa ang kaalaman sa mga batas paggawa, at mga karapatan na kalakip nito, manatiling nakatutok, para sa mga susunod na mga ilalathalang mga video, halina't sumakay at sumama sa aming munting kariton, munting kaalaman ngayon, ay katumbas ng pag-unlad sa darating na panahon. I-like, i-share ang aming mga video, at mag-subscribe na sa aming YouTube channel.